iyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy! Bawal Yan! Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
umabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paborito. TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan. Mga balitang ayaw tigilan ng intriga. Mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan. Kisses Habson. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Isang maulang gabi dito po sa Pasay. Sa ating pong headlines, Pilipinas at maraming bansa nakisimpatiya at nakiramay sa Venezuela, mga Pinoy sa naturang bansa. Bantay sarado ng DFA. Death toll sa doublet quake sa Venezuela pumalo na sa 164, halos 1,000 sugatan. Bagyong Higos nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility na tinawag na ngayon sa Bagyong Gardo. Bagyong Francisco palabas na ng PAR. Bantang copycat mass shooting sa isang eskwelahan sa Leyte na pigilan. Suspect na si Jasmine, adik din sa larong Gorbox ayon sa PNP. 9 na pong araw na preventive suspension kay Senador Jingo Estrada ay pinatupad ng Senado. ICC wanted person Senador Bato de la Rosa nasa bansa pa rin. Lokasyon tinutugay-gayan ng NBI. BGC, Uyumpong Bulacan Group of Contractors. Kakasuhan daw po ng 44 na criminal tax sa hindi nabayarang 1.68 billion pesos na buwis sa BIR. Higit 2 bilyong pisong smuggled na sigarilyo na sabat ng customs sa Cebu City. Samantala, temporary 90-day stay sa bansang Japan, nanatiling free visa sa mga Pilipino. Sa TNT Global News, US magpapadala ng search and rescue team sa Venezuela kasunod ng kambal na magnitude 7 na lindol. Sa showbiz, Miss Chris Aquino, mayroon daw sorpresa. May surprise appearance sa isang noontime show. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, nagpaabot po ng taos-pusong pakikiramay at dalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Venezuela kasunod ng kambal na malakas na lindol na tumama sa naturang bansa. Sa kanyang Facebook post, nakiisa si PBBM sa international community na ipinabot ng matinding simpatiya ng mga Pilipino sa Venezuela na dumanas po ng matinding pinsala sanhi ng 2 malakas na lindol. Tiniyak po ni Pangulong BBM na handang sumuporta ang Pilipinas sa Venezuela sa kinakarap nitong trahedya hanggang sa pagbangon nito mula sa matinding pinsala. Mahigpit naman ang monitoring ng Department of Foreign Affairs, DFA, sa kalagayan po ng ating mga kababayang Pilipino sa naturang bansa sa Venezuela. Sa record ng DFA, meron daw pong 74 na mga Pilipino sa Venezuela na karamihan ay pawang religious missionaries. Hanggang sa mga oras na ito po ay wala namang iniulat na Pinoy na nasaktan o namatay sa malakas na lindol sa Venezuela.
Umabot na sa 164 ang nasawi habang higit sa 900 ang sugatan sa kambal na magnitude 7 na lindol na tumama sa bansang Venezuela. Una nang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa layong 160 kilometro sa kanluran ng Caracas na sinundan ng isa pang lindol sa lakas na magnitude 7.5. Ayon sa US Geological Survey, ang epicenter ng kambal na lindol ay mula sa lalim na 22 kilometro at 10 kilometro. Sa report ng Agence France Presse, matinding napinsala ng kambal na lindol ang lungsod ng LaGuardia. Dahilan para pangambahang tumaas pa ang bilang ng mga nasawi. Bukod po sa lungsod ng LaGuardia, ay namatindi pa rin napinsala ang lindol ng estado po ng Trujillo, Carabobo at Miranda sa Venezuela. Ang magnitude 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela ay may tuturing na pinakamalakas mula noong October 29, 1990 na tumama sa baybayin ng bansa. Ang magnitude 7.7 na lindol ayon sa USGS, ang magnitude 7.5 ay siyang main shock ng doublet quake at ang magnitude 7.2 naman ay foreshock. Meron palang ganun, foreshock. May foreshock and mayroong main shock. Kasi kapag dalawa na magkasunod yan according to PHIVOLCS, yung mas malakas yun ang main shock. Yun ang main shock. Ngayon, kung nauna yung isa, yun ang foreshock. Oo nga eh. Para may gano'n na rin yata sa Batangas noon. Nagkaroon muna ng foreshock bago yung main shock. Yes. Yan, nagpaabot naman ng pakikiramay at handang tumulong ang US, European Union, Spain, Italy, China, India at mga bansa sa Latin America. Tiniyak naman ni US Secretary of State Marco Rubio na agad nang nagpadala ng search and rescue teams ang Amerika maging ang medical resources at humanitarian assistance sa Venezuela. TNT Tomorrow's News Tonight. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong namatay o nasaktan matapos ang kambal na lindol na yumanig sa Venezuela. Ayon po sa DFA, masusing minomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia, ang sitwasyon na sa Venezuela. Naipugnay na rin po sa kababayan natin sa Caracas at lungsod ng Bariñas. Pinayuhan din ng mga Pilipino doon na pansamantalang sumilong o tumuloy sa mga itinakdang mga shelter at tutukan ng mga lokal na report ng gobyerno sa Venezuela. Sa datos po ng DFA, may 74 na Pilipino sa Venezuela na karamihan nga po ay pawang mga religious missionary. Bati naman sa report ng USGS, magkasunod nga pong niyanig ng magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol ang Venezuela sa loob lamang ng 1 minuto. Sa forecast po ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez, umabot na po sa, ito yung unang forecast, 32, pero sa ngayon umabot na po sa 162 yung mga namatay. Ang mga namatay. Sa iba pa nating mga balita, nakapasok naman na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Higos at tinawag na ito bilang bagyong Gardo. Ayon sa Pag-asa, nakapasok sa PAR ang bagyong Gardo kaninang alas 3 ng hapon. Huli itong namataan sa layong 1,400 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po ng bagyo ang lakas ng hangin na 85 kilometro bawat oras at pagbugso na 105 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 45 kilometro bawat oras pahilagang kanluran. Ayon po sa Weather Bureau, hindi makaapekto sa kalagayan ng panahon ang bagyo kahit posible itong lumakas bilang severe tropical storm bago lumabas ng PAR bukas ng umaga o hapon. Samantala, palabas na rin ng PAR ang bagyong Francisco sa susunod na 6 na oras at huli itong namataan sa layong 625 kilometro sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. TNT Tomorrow's News Tonight. Naagapan naman ng otoridad ang isang planong copycat mass shooting incident sa isa namang eskwelahan sa Leyte kagabi. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, isang 14 anyos na estudyante nangangalang Jasmine ang umano'y nagbanta ng pamamaril at pananaksak
sa may Tolosa National High School. Nabisto ang plano ng grade 10 students sa tulong naman ng tip mula kay Senador Bam Aquino pasado alas 8 kagabi. Kwento ni Remulla, nagbanta raw po ng karanasan ng mag-aral gamit ang maraming dummy accounts sa social media hanggang sa siya'y natunton ng CIDG. Translation, pinost na sa Facebook no? Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. Samantala naman ng siyasatin daw po, wala namang access sa baril ang naturang bata, maging ang kanyang mga magulang. Posible manong na-impluensya ng pamaril sa Tacloban si Jasmine dahil lang para tawagin ito ng kalihim bilang copycat attempt. Jasmine or her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by recent shooting at San Jose National High School. Yan po mga kaibigan, si Secretary John Vic Remulla ng DILG. Player din ng ipinagbabawal na larong Gorbak si Jasmine, ang bagong suspect na nagplano ng copycat mass shooting incident sa isa na namang paaralan sa Leyte. Matatandaan na ang larong Gorbak ay kinaadikan din umano ng isa sa mga nagpaputok sa Tacloban City noong June 22. Si Jasmine ay napigilan ng mga otoridad sa kanyang planong pamamaril at pananaksak sa Tolosa National High School sa tulong ng tip mula kay Senador Bam Aquino. At sila, avid fans ng Gorbaks. So yung game na yan, sa mga magulang, ang ulit yung mga magulang kasi napakadelikado yun. Huwagan naman si Remulla sa Kongreso na repasuhin ang implementing rules and regulations ng batas sa gun ownership maging sa juvenile justice system. Dahil 14 anyos din ang panibagong salarin, pinakawalan siya ng DSWD makaraang questionin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, labis na may kinalungkot at ikinabahala daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan sa ngayon. Sinabi ito ng Malacanang kasunod po ng pahayag ng DILG na mayroong napigilang isa pang nakaambang karahasan sa Tolosa National High School. Gayon din ang insidente ng pananaksak ng isang estudyante sa kapwa estudyante sa may San Carlos City, Negros Occidental. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang mga nangyayaring ito lalo't mga kabataan ang sangkot sa krimen at mga inosenteng kabataan din ang mga biktima. Pinagpa ni Castro na hindi dapat palampasin o isang tabi na lamang ang mga ganitong pangyayari. Kaya naman pinagutusan niya ng Pangulo sa kaukulang mga ahensya ng pamahalaan na tukuyin ang ugat ng problema at gawin ang lahat para hindi na maulit ang anumang karahasan. Naisa niyang malaman ni Pangulong BBM kung may iba pang naka-impluensya sa mga kabataan para magplano at gumawa ng krimen bukod pa sa nakitang pagkalulong sa gaming apps na marahas. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. Handa namang umaksyon agad ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa online games oras na magdulot ito ng offline harm. Ito po ang naging pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso sa panayam sa Damdaming Bayan kaugnay ng pagban sa larong Gorbaks na kinaadikan ng isa sa gunmen sa Tacloban school shooting. Ayon kay Paraiso, hindi sila magdadalawang isip na iban o i-block ang mga ito sa Pilipinas. Right. At the onset, makita natin that online game causes offline harms. Ibig sabihin, yung mga naglalaro niyan is sinasabuhay na, sinasagawa na sa totoong buhay yung mga pinaglalaro nila. At itong mga platforms na to at wala dito, talagang ibablock namin.
Sabi pa ni Paraiso na kahit isang tao lamang ang masumpungan ng masamang naapektuhan ng anumang online games ay maaari na itong maging dahilan para gumawa ng hakbang laban dito ang CICC. The moment na isang tao lang ang maapektuhan ng laro to, it's nga parang may ito na nga, may ebidensya na nga tayo na naglaro siya at inamin niya mismo na ito yung naging libangan niya at dito siya natuto at mag-shoot, mamaril. Sapat na siguro yun kahit isang tao lang, hindi kailangan lahat o hindi kailangan karamihan. Isang tao lang ang ma-influensyahan at ma-desensitize at tapat na para sa amin na to call the attention of that particular game kasi nga nakita natin wala silang safety mechanisms. Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, inatasan po ng Philippine National Police ang Anti-Cybercrime Group na bantayan ng patuloy na pagkalat ng mga video at litrato ng marahas na insidente sa Tacloban City at maging sa Cavite. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang patuloy daw ang pagkalat ito ay nakakapekto lamang sa biktima, pamilya at iba pang estudyante. Umapila rin si Nartates sa mga nagpo-post na iwasang i-reveal o ilantad ang pagkakilanlan o mukha yung pong mga minor de edad na sangkot sa insidente. Naipag-ugnay naman ng Anti-Cybercrime Group sa mga social media platforms para alisin o restrict ang mga naturang content. Una pong umapila ang Bethel Academy sa Cavite at maging ang Commission on Human Rights na iwasan ang pag-share. Alinsunod na rin sa batas ng Child Protection at privacy standards. Nanawagan naman sa publiko si DILG Secretary John Vic Remulla na agad na i-report sa mga pulis sa pamamagitan ng hotline 911 kung mayroong naaamoy na posibleng krimen ng mass shooting sa anumang lugar. Ito po'y kasunod ng napigilang copycat crime na planong gawin sa isa pang eskwelahan sa Leyte. Sa isang pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na naamoy ng pulisya ang planong copycat matapos na makatanggap po ng impormasyon mula nga kay Senator Bam Aquino kung saan ay nabatid na gumamit ito ng dummy account para magbanta sa Tolosa National High School. Nantanungin naman ng DZRH kung may maaaring extremist element na nag-impluwensya sa kabataan, sinabi po ng kalihim na parehong naglalaro ng Gorbax ang mga suspect sa Tacloban at Tolosa. Dahil dito hihirit si Remulla na tuluyang iba na nga sa Pilipinas sa naturang laro kasabay ng panawagan na repasuhin din ang Criminal Liability na Juvenile Justice Act na umaabsuelto sa mga edad 14 pababa. May makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence related, please call 911 and inform. Yan po si DILG Secretary Remulla. TNT Tomorrow's News Tonight. Target naman ng Philippine National Police na magkaroon ng regular na presensya ng kanilang mga tauhan sa loob ng mga eskwelahan kahit man lamang lingguhan. Ito po'y dalaman sa hanggang sa ngayon ay bawal sa loob ng mga paaralan ang pagpapatrolya ng mga pulis bilang itinuturing na ang mga eskwelahan na zones of peace. Isa sa mga paraang naisip ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ay ang payagan ng kanilang mga tauhang lumahok sa flag raising ceremony. Gayon din, maaari manong maimbitahan ng mga pulis na paminsan-minsang pagtuturo bilang instructor depende naman sa request ng mga namumuno sa eskwelahan. Hindi ba pwede yung meron na lang laging help desk do sa unahan, do sa may gate? Hindi naman sila maglilibot nasa labas naman eh. Oo. Pwede kumbaga, naman siguro. meron lang isang desk na doon nakaupo. Lapitan. Yung madaling lapitan. Kung may mangyari, pwedeng takbuhin. Mamang pulis, may nanggugulo po doon. Mga ganun. Yun, diba? Hindi pa natatapos sa pagpapakulong ang paggamit ng hustisya para sa mga naging biktima ng children in conflict with the law.
Ito po ang pinahayag ni Attorney Tricia Claire Oco kaugnay ng mass shooting sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam sa DZRH News, sinabi ni Oco na dapat ay tingnan ng insidente sa kabuuan at hindi lamang sa mismong krimen. Ang hustisya po, hindi lang siya nakatutok sa kulong. Dapat po talaga mas very strong support dun sa mga victims dahil kailangan nila ng healing, kailangan nila ng psychosocial support. At yung iba, hindi naman lahat yan, pero yung iba kung kailangan ng economic support, gagawin din po yun ng ng mga ahensya natin. At hindi lang po dapat isa ang gagawa nun, kung hindi maraming ahensya ang dapat nagtutulong-tulungan. Bukod dito ay dapat din umano na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa juvenile justice law. Paliwanag ni Oco, bagamat hindi ilalagay sa tipikal na kulungan ang isang bata na mapatutunayang nakagawa ng krimen, hindi ibig sabihin nito ay malaya silang makagagalaw sa pasilidad ng DSWD. Hindi po bakasyonan yung institution natin. In effect, wala silang kalayaan doon. Limitado yung contact nila sa kanilang pamilya. Meron silang structured program, hindi sila pwedeng mag-cellphone doon. Yung pagpapanood lang ng TV, hindi nila yun magagawa ng hindi naka-schedule, wala silang contact wala silang connection sa internet, wala silang cellphone. Ang TV regulated, lahat doon structured. So hindi po siya bakasyunan. Hindi minsan tatagal sila doon kung kinakailangan. Iginit naman ni Oco na bukas sila na pagdebatihan ang muling pagpapababa ng age of criminal liability upang matiyak na may batayan sakaling amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita sa Tomorrow's News Tonight. 90-day preventive suspension kay Senador Jingo Estrada Aba. Ipinatupad na raw po ng Senado. ICC wanted person Senador Bato de la Rosa nasa bansa pa rin. Yung kanyang lokasyon daw po ay tinutugay-gayan ng NBI. BGC o yung Bulacan Group of Contractors kakasuhan daw po ng 44 na criminal tax sa hindi nabayarang 1.68 billion pesos na buwis sa BIR. Samantala naman, higit 2 bilyong pisong smuggled cigarettes na sabat daw po sa Cebu City. Temporary 90-day stay sa bansang Japan, abay natin daw pong libre o free visa sa mga Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 9:34 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabton, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tomorrow's News Tonight. Ang inyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa di pa rin po mga balita, hindi automatikong solusyon ng pagbaba sa age of criminal liability para daw po maibsan ang krimen na kinasangkutan ng mga minor de edad. Ito po ang paniniwala ni Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist na makapanayan po ng programang balansyado sa DZRH. Ayon po kay Garcia, dapat daw po ayusin ang kabuang sistema ng batas sa gitna ng mga ugong na pababain ng edad sa 12 anyos. Hindi lang naman yan. Pag yung argumento, TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, may dahilan kung bakit tinidakda sa 15 anyos ang minimum age of criminal responsibility sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, may pinagbabatayan na ang pag-aaral mula sa mga eksperto sa buong mundo at hindi lang ito dahil sa gusto ng mga mambabatas. Sabi pa ni Cayosa na pag-uusapan lamang ito tuwing nagkakaroon ng panibagong insidente ng karahasan kung saan ay sangkot ang mga kabataan. Anya, reaksyon lamang ito ng mga mambabatas pero hindi rin naman umuusad dahil dito iginiit din ni Cayosa na mas mahalaga na pagtuunan ng pansin ang pagsasaayos at pagpapatibay sa sistema ng rehabilitasyon para sa mga children in conflict with the law. Ang problema natin, Luen, sa batas, dapat lahat ng bayan merong ganun. Wala yung ganun. So, hindi rin natutuloy o kaya may kakulangan ng mga facility na ganyan. So yun ang tignan nila. Meron bang sapat na pondo? I-audit nila nasusunod ba yung batas? Kasi meron tayong experience working with the SWD. Yung may mga regional centers, may mga magagandang mga centers. Pero dun sa karamihan pa rin sa mga bayan-bayan natin, wala yung facility na yan. So yun ang isang kakulangan. Yan po si Attorney Domingo Cayosa, ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby Noche and Edwin Duque. At sa iba pang mga reporter natin, ipinatupad po ng Senado ang ipinataw na 70 araw na suspensyon ng Sandigan Bayan kay Senador Jingo Estrada kaugnayan ng kanyang kasong plunder sa controversial na flood control anomaly. Kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na noong Lunes, June 22, ipinadala ni Senate President Sherwin Gatchalian ang notice sa tanggapan ni Estrada para sa pagpapatupad ng kautusan. Dahil po sa suspensyon, otomatikong tigil din sa loob ng 3 buwan ang sweldo at mga allowance ng senador. Subalit, manatili namang bukas ang kanyang opisina para magserbisyo. Paniwala naman ni Bantog na bunsod ng preventive suspension ay hindi rin umano magagamit ni Estrada ang kanyang boto at posisyon bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nilinaw naman ng opisyal na dahil sa pendente litina ang ibig sabihin ay pending the litigation, ang suspension order ng Sandigan Bayan ay automatic itong lifted pagkatapos ng 70 araw. Yes, the Senate President officially notified the Office of Senator Estrada that the suspension order issued by the Sandigan Bayan will be implemented or was implemented beginning Monday, June 22. So suspended lang yung mga benefits? Yes. So ano masususpend, sir, particularly? Ang ano naman dun sa suspension is that is suspended from performing the functions of a Senator of the Republic. Inirekomenda naman ng Department of Justice ang paghaharap ng 44 na criminal tax cases
laban sa tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Batay sa record ng Bureau of Internal Revenue o BIR, aabot sa 1.68 billion pesos ang tax liabilities ng grupo na inakusahang major players sa flood control scandal. Ayon sa BIR, nakakita ng probable cause ang DOJ para kasuhan ng tax evasion sina dating DPWH Assistant District Engineer JP De Leon. Gayon din po si First District Engineer Henry Alcantara at Bryce Erickson Hernandez. Natuklasan na umabot sa 179.785 million pesos ang tax liabilities ni JP De Leon Mendoza mula sa 2021 hanggang 2024. Habang 913 million naman kay Alcantara mula 2022 hanggang 2024. 593.776 million pesos ang tax liabilities naman ni Hernandez mula 2020 hanggang 2024. Ang BGC Boys ay nauna nang ipinagharap ng kaparehong kaso matapos silang isailalim sa lifestyle check. Sina Hernandez at Mendoza ay nakakulong sa New Quezon City Jail habang si Alcantara ay nasa ilalim naman ng Witness Protection Program. Ang tatlo ay naharap din sa kasong graft sa Ombudsman dahil sa kanilang mga naging papel sa flood control scandal. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, meron nang sinusundan namanong leads ang NBI na posibleng positibo sa lokasyon ni Senador Bato de la Rosa. Anbuk kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na sa bansa pa rin ng ICC wanted senators sa ngayon. Subalit kung sakali, marinaan niyang arestuhin si de la Rosa sa anumang bansa. Oras na aprubahan ng Interpol ang hirit na red notice ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi pa ni Attorney Matibag na nakatatanggap sila ng reports sa maaring lokasyon ni Bato araw-araw. Subalit, pinoproseso pa niya ito ng Bureau bago sundan o magsagawa ng operasyon. Kabilang po sa bine-verify ng NBI ang kumakalat sa social media na sakay umano ang senador na isang yate patungo naman sa probinsya. Idinimpa ng NBI Director na iniilagan lang nila ang mga nagtatangkang iligaw ang kanilang investigasyon at manhunt operation. Dumako muna tayo mula dyan sa kinaroroonan ni Noche Cacas, menor de edad na tumulong sa kasuntukan ng kanyang tiyuhin. Ayun, patay daw po matapos na madamay. Isang suspect lang ang naaresto. RH27 Noche Cacas. Isa sa Lakay Ray, patay ang isang menor de edad na tumulong sa kasuntukan ng kanyang tiyuhin sa P. Burgos Avenue, Barangay San Roque, sa Cavite City. Dead on arrival ang biktima na kinilalang si alias Sauntilo, isang minor de edad. Arestado naman ang suspect na si alias Jan, isang construction worker. Habang nakatakas at binagahanap na ng mga otoridad ang isa pang suspect na si alias Ricardo. Ayon sa report, nauwi sa suntukan ang mahinitang pagtatalo ng suspect at uncle ng biktima. Nabatid na tumulong ito, ngunit lingid nito no tumulong din sa suspect ang isang lalaki na may dalang matalas na bagay kaya nagtamo ng hiwa sa leg. Ang biktima duguan hanggang sa bumagsak semento. Tapos dito tumakas ang suspect habang ang isa ay na-corner ng mga responding police. RH27, Noche Cacas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, 18 informant ng PDEA na nakapagtip ng malalaking drug syndicate tumanggap daw po ng 9 na milyong piso sa PDEA Quezon City. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama na kay Ray Jawaran nag-award, nag-PDEA at nag-balungan. Yan, may informant na pagkakaresto dahil sa pagkakaresto ng malalaking na pagkakaresto sa tiga bansa. Sa ratification kanina kahapon na pinagkatanggapan sa PDEA ay nagtapat na kahit sa ng 9,664,405. Ito yung bilang na cut-award sa 18 informant sa ilalim pa rin ng private IO office. Ayon kay PDEA Director at Secretary Secretary Perez, ang mga pinangalanan na asset ay nakapagturo ng malalaki na drug network
mismong regional office sa bawat lalawigan sa bansa. Tinawag na silent heroes ang mga ito dahil marami ang nailigtas na buhay mula sa epekto ng droga na ginsan ay nakaragawa ng krimen. Hindi man nila magawa ang mapangatid na operasyon kontra droga kung wala ang tulungan ng mga ito. Dalawa sa informant ay tumanggap ng 2 milyon pesos sa pagtuturo ng major operation sa 4A at sa iba naman ay sa Realis sa Valenzuela City. Hindi kaya naman ang mga opisyal ang mamamayan na magpagtulungan, mag-isa at magsumbong dahil tiniyak nito ang kaligtasan ng bawat informant. Arizona, Pedro kinagulat sa Tisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, sa iba pa nating mga balita, puntahan muna natin ang Davao. Police arestado sa kasong grave threat sa Davao City. Balita mo yan, Jun Suter. Inaresto ng mga operatiba ng Davao City Police Office o DCPO ang isang 41 anyos na pulis na nakatalaga sa Regional Personnel Security Unit o RPSU 11 matapos masangkot sa insidente ng pananakot gamit ang baril sa Diamond Street Diho Subdivision, Barangay Kabantian, Davao City. Batay sa report, agad na responde ang mga kapulisan matapos makatanggap ang tawag mula sa Central 911 na tuntun at naresto ang suspek bandang 1:45 na madaling araw. Napagalamang na nasa impluensya ito ng alak nang mangyari ang insidente. Kasalukuyang naharap ang suspect sa kasong grave threat sa ilalim ng inquest proceedings. Binigyan diin naman ni DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria na mahigpit na ipinapatupad ng kapulisan ang polisiya nitong zero tolerance laban sa anumang uri ng maling asal at paglabag sa batas maging sa hanay ng kanilang sariling mga tauhan. Ayon kay Madria, walang sinumang miyembro ng Philippine National Police ang nakahihigit sa batas at mananagot ang sinumang mapatunayang lumabag sa parihong kriminal at administratibong aspeto. Patuloy naman ang investigasyon kaugnay sa insidente. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, 70 wanted person sa Region 1 arestado daw po sa isang linggong operasyon ng mga pulis. Report mula kay RH38, Freddy Fardo. Freddy. Dahil sa mas pinaigting na manhunt operation ay sinagawa ng PNP sa iba't ibang bahagi ng Region 1, nagbunga ng pagkaresto sa 70 wanted persons mula Hunyo 15 hanggang 21 ngayong taon. Sa kabuang bilang, 10 ang most wanted persons, 2 regional level, 1 provincial level at 7 ang municipal level, habang 6 na pong iba pang wanted person ang naaresto. Ayon kay Acting Regional Director ng PRO1, Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., ang mga operasyong ito'y bunga ng sama-samang pagkilos, mas pinahusay na koordinasyon at matatag sa pagtugon ng mga operating unit sa layuning mapabilis ang pagpapatupad ng hustisya at mapalakas ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Ang bawat wanted person anya na naaresto ay malinaw na patutuo na walang puwang sa ating mga komunidad ang pag-iwas sa pananagutan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38 Taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 29 na wanted person na aresto naman sa Western Visayas sa kampanyang Birada Semana. Ano kaya yan? Alamin natin kay Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. 29 na mga wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 6 sa buong Western Visayas sa unang araw ng Birada Semana ang kampanya sa pagpapatupad ng batas na naglalayong paigtingin ang mga operasyon laban sa kriminalidad. Batay sa PRO6 Significant Accomplishment Report, kabilang sa mga naaresto ang 4 na provincial level wanted persons, 9 na city municipal level wanted persons at 16 na iba pang wanted persons. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tituanyo, Acting Regional Director ng PRO6, ipinakita na nasabing accomplishment ang matatag na pagsisimula ng Birada Semana at ang patuloy na dedikasyon ng lahat ng unit ng pulisya sa pagtugi sa mga wanted person at pagharap sa kanila sa hukuman. Pinuri rin niya ang mga operating units sa kanilang pinaigting na manhunt operations, mas pinalakas na intelligence gathering at malapit na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH
DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn. Samantala naman, higit daw po sa 2 bilyong piso ang halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat sa Cebu City. Ayon po sa NBI, ang mga sigarilyo ay natagpuan sa 11 container vans. 6 sa container vans ay natunton sa barangay Bakayan, 2 sa isang pribadong wharf at ang 2 sa compound umano ng Philippine Coast Guard. Natuklasan na walang kaukulang tax documentation ang naturang kargamento. Samantala, mananatiling libre para sa mga Pinoy ang temporary visa para sa Japan o yung temporary Japanese visa. Yan po ay para sa 70 araw na pananatili sa Japan. Ito po ang inanunsyo ng Japanese Embassy sa Maynila kasunod ng anunsyo ng Japan na kanila pong tinaasan ang major visa fee sa iba pang mga bansa tulad ng China, India at Vietnam. So hindi pala tayo damay dito. Ayon sa Japanese Embassy, sadyang mahalagang mapalakas ang people-to-people exchange ng Pilipinas at Japan sa ilalim ng Bilateral Relationship Program. Ang sinumang Pinoy aplikanta para sa temporary Japanese visa ay kailangang magbayad lamang ng 800 pesos para sa visa-free o VFS Global, and ang third-party services provider naman na humahawak po sa visa application. Samantala, mananatili naman ang Japanese visa fees para sa single entry long-term stays sa 5,750 habang nasa 11,550 lamang ang para sa multiple entry long-term stay. Yan. Kung short term. Sana ba yung short term? 15 days to 30 days? 90 days. 90 days. Yun na. Pwede ka. Ha? Pwede ka 1 linggo. Ha? 2 linggo. Ba? Isang buwan. TNT Top News Trending Worldwide. Dari pong TNT Global News, US magpapadala daw po ng search and rescue team sa Venezuela. Ating alamin sa report ni Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Magpapadala ang Estados Unidos ng mga search and rescue team, medical supplies at humanitarian aid sa Venezuela matapos tiyanigi ng malakas na lindol ang bansa ngayong Miyerkules. Ayon kay Deputy Secretary of State Christopher Landau, nakikipag-ugnayan na ang US sa mga otoridad ng Venezuela upang magbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ang mga lindol ay tumama sa kanlurang kabisera ng Venezuela na Caracas na nagdulot ng pagguho ng ilang gusali at pagkakabaon ng mga tao sa ilalim ng mga debris. Sinabi ng US State Department na magpapadala sila ng disaster assistance team upang tumulong sa rescue operations at mamahagi ng kinakailangang ayuda sa mga residente. Samantala, kinumpirma ng US Embassy sa Caracas na ligtas at kumpleto ang lahat ng kanilang mga tauhan sa Venezuela. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayon sa showbiz. Ang Queen of Media, Chris Aquino, Queen of All Media, Chris Aquino, may surprise appearance pala sa isang noontime show. Alamin natin yan kay Don Carlos. Muling ginulat ni Queen of All Media Chris Aquino ang publiko na mag-surprise appearance sa isang noontime show. Sa kanyang pagbisita ay nasurpa ni Chris ang kanyang anak na si Bimbi Aquino sa TV host na si Raisa May Dizon. Say ni Chris, dapat daw makipagbeso si Raisa sa kanya bilang future mother-in-law. Hirit pa ni Chris, pwede na ba siyang mag-host next time na hindi naman tinanggihan ng mga nanonood. Nagpunta si Chris para suportahan ang kanyang anak matapos pumatok ang reunion nila Raisa at Bimbi noong June 12. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, sa ano siya? Sa TVJ. Oo. Tama? Salamat daw sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Hindi po mga lingkod, si Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 10:01 p.m.
Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo